Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang pakipag-usap natin kay attorney. Ang ating topic pa rin ay search warrant pa rin. May nakalimutan akong banggitin, yung mga sasakyan natin, sinesearch din nila. Minsan pinabubuksan nila yung trunk natin. Trunk, oo. Tapos hanggang ilalim. Minsan, alam mo, ito joke lang na. Sino sila? Yung security guard. Security guard. Minsan sinabi ko doon sa security guard, ano to, sabay bandang alabang, sabi ko, parang napag-ano ko lang naman, sabi ko. Pare, pwede mo magtanong, sabi ko gano'n sa guard. Sabi niya, yes sir, ano po yun? Ano hinahanap nyo? Sabi ko gano'n. Ay, alam niyo naman, kasi usong-uso nun yung bombahan sa mga mall. Oh, yes. Sabi ko, ano hinahanap nyo? Alam niyo naman ba mga balita ngayon mga sinesearch lang po namin, baka may bomba. Ano yung itsura ng bomba? Sabi niya, gaano kalaki yung bomba? Paano mo malalaman na bomba pala yun? Sabi ko gano'n. Ano po? Ano? Ano? Ang dami-dami mong salamin. Ang dami, 5 yung salamin. Sa baba. Nilagay niya doon sa ilalim ng sasakyan kong gano'n. Ano yung itsura? Anong kulay? Sabi ko gano'n. Sandali lang. Sabi niya, Chip! Anong kulay ba daw nung tinatanong ni Sir, anong kulay daw yung bomba? Ay, ewan ko! Sabi nung, anong size? Anong size? Ano daw po yung size? Sabi ko, nagsa-search ka nang hindi mo alam kung ano sinesearch mo. Exactly. So walang kwenta yun. Ang haba-haba na nung pila. Ng Kung pila. nag-create na ng traffic, hindi nyo alam kung anong hinahanap nyo. Okay, balikan natin yung question. Balikan natin. Sa may bandang alabang yan. Dinidare ko lahat ng mga nanonood ngayon, tanungin nyo, yung mga security guard, ano hinahanap nila, hindi nila alam. Tanungin nyo. Maski hindi na sasakyan, maski yung Sa katawan mo bag, lang. oo. Tanong mo kung ano hinahanap, hindi nila alam. Okay, punta natin yun. Attorney, may karapatan ba ang security guard na mag-search sa amin? Okay. Actually po, yung mga security guard, hindi covered sa right against unreasonable searches and seizures sa ating saligang batas. Kasi po, yung security guard is a private individual. Yes. Yung right against unreasonable searches and seizure is covered under our Bill of Rights. Yung Bill of Rights protects abuses committed against a private individual by an agent of the government. Yung security guard is a Hindi naman private siya. individual. Oo, So therefore, yung exclusionary rule, yung fruit of a poisonous tree is not covered by the search and seizure done by the security guard. So yung mga assuming, kasi generally, yung mga security guard, yung mga search and seizure is a condition sine qua non or a prerequisite before ka pwedeng papasukin sa isang mall. Okay? Kasi Okay. private yun. Private yun. Private. So to protect yung Yung private, privacy yung ng business. yung business, so, is a prerequisite. Kung ayaw mong buksan, huwag kang pumasok. Kung ayaw mo mag-submit, huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Assuming, Kahit na hindi nila alam anong hinahanap nila. yes po. attorney, okay. Assuming yung security guard may nakita, okay? They force you to open your bag and your bag is full of marijuana or full of shabu. That can be admitted as evidence. Dahil Kasi private. nga, yung Bill of Rights is designed to protect private citizen against abuses by the agency of the government. Not abuses done by private individual, like a security guard, like an agent of a private courier. In fact, this is already decided by the Supreme Court. So pwede pala yun. Pwede. Kasi nga, private yung private sila. Private, and ang right to against unreasonable searches and seizure is a protection covered under Bill of Rights against abuses committed by a government agency like NBI, police officers, military, yan ang Paano kung, for example, si Vien, dalaga ito yeah. Dalaga ito, na-search ng security guard. Babae yung security guard. Ay, feeling niya na abuso siya. Ay, sobra naman kasi ang kapkap may kasamang pisil Paano na yun? Pwede ba siya magsampa ng kaso? Feeling lang niya, pero yung security guard na gumawa nung kapkap, Yes. wala sa kanya Wala sa kanya. Trabaho lang, kumbaga. Trabaho lang. Ginagawa talaga niya. Pero feeling niya, nakapkap na siya, napisil pa Yeah. Paano po yun? May karapatan ba siyang... Yes po. May dalawang instance yan. Pag yung purpose ng isang security guard, bastusin ang isang babae, acts of lasciviousness niyan. Ganun? Kung yung purpose niya, bastusin. Pero yung purpose niya, pahiyain, ibang kaso yan. Okay? Kung ano yan, parang pinapahiya siya So, ibang kaso yan, kasi ang criminal case kasi depende sa intent ng isang criminal. Okay. Okay? Kasi there is no crime when your mind is not criminal. That's the concept of our criminal system here. Ang tawag dyan, mens rea. Okay? Mens rea, it means there is no crime when the mind of the criminal is not criminal.
Okay. So, depende yan sa intention ng isang Yes, client. oo. Okay, meron pa isa. Okay. Ihabol ko lang ito, Vian. Paglabas mo nung store, hinabol ka ngayon ng security guard. Hinablot yung bag mo. Nag-shoplift po kayo! Sabi ni ganun. Yeah. Parang may naalala Parang ka ba? parang meron. Parang naalala rin ako. May shoplift po kayo, may shoplifter po kayo. Ano? Hindi, no? Sabi niya. Yeah. Tapos, hindi, punta kayo dito. Talagang hinila-hila yung babaeng ganyan. Sabi niya. Tapos, pagbukas yung bag, ay wala. Wala, nagkamali. Oo. So, ano po yung karapatan nung na-search Yung yan? na-search. Actually po, may isang jurisprudence na yung Supreme Court. Okay? This is actual case to nabasa ko. Yung babae na yan nagdemanda against the security guard and the establishment Na, the mall. ng damages, torts and damages yan. Kasi nagdemanda siya, yung mall nagbayad pa ng damages sa kanya ng mga damyos. Kasi that act, walang reason, hinablot yung bag, so that destroys the reputation of every individual. Scandalous pa Okay? kaya. And very scandalous pa. So, every individual, mayroon tayong reputation na pinaprotektaran. Correct. That's why po, pag hindi pwedeng criminal case, pwede rin civil case. Pag civil case, ang kaso dyan is torts and damages. Pwede tayong magdemanda ng moral damages on the ground na hindi tayo nakatulog, sleepless nights, moral sorrows, Tapos napahiya hindi ako natin. nakapagtrabaho Depression. maigi. Yes. Imbis na magre-receive ako ng bonus, hindi tuloy ako naka-receive dahil pinahiya mo ako. Yes, yes. Ngayon, dahil sa ikaw dinedemanda ko, ibigay mo yung 3 taong bonus ko. Pwede. Pwede yun, pwede yun. Pwede ganun. Pwede ka magdemanda. So, it depends to the court. Kailangan nga yung demanda mo may I-appeal. basis. Tapos nung ako'y napuyat, ako'y pumangit at iniwan ako ng asawa ko. Ay yung asawa ko'y nasa Amerika. Kailangan ko pumunta sa Amerika. Kailangan ko bumili ng ticket. Oo. Yes. Kaya ganun. it's- Saan po Smart. saan sa Amerika? Ay, malapit sa Disneyland. Namasyal. California pala. Namasyal. Ayun. Pero ito pa, Badans, may singit ko lang ako. Kasi yung kanina, yung regarding po dun sa tag dito, sa mga love letters. Kasi yes. ngayon, iba na yung generation natin, more of the technology Yes, na talaga. So, paano po ba yun, attorney? Paano po kung yung wife nabasa niya through email o kaya text, Parang ganyan? interesado ka sa ganyan. Medyo napaisip lang ako. Kasi Yeah. kasi ngayon, parang wala na masyado nagla-love letter. Eh. Yes, yes. So, parang Emails yun. na, Oo, emails. emails na. So, paano yung... Pero anong mas gusto mo? Love letter o email? Love letter. Oh. Ay, sumagot-tagal ka ba din? Sa bilis. Yun ang ginagawa ni Sal sa mga girlfriends niya. So mas gusto, maganda ba rin yung love letter kasi personal eh. Yes, Yes, yes. iba yung... Personal din naman yung email. Pero mas gusto mo ba rin yung love letter? Yung oo. handwriting. Parang may ano siya. Tama po. Iba kasi yung sulat. Iba yung sulat eh. May spirit May effort. Parang between the ganun. lines. May Yes. words between the lines. Eh may spirit din naman sa laptop ah. Oh, spirit of Ano the na nga yung tanong technology. mo? Ayun po, ibalik natin. Sige, ano na nga yung tanong mo? Ayun yun. So, paano po yung pag, imbis na love letter naman, kasi ba hindi siya pwedeng gawing evidence, can an email or a text be an evidence? Or Facebook message. Or Facebook message, mga ganun. Depende yung Facebook message, depende sa email or whatever. Kasi po, yung Facebook message, pag nakapost sa isang wall, that's a public Yes. property. Public. So, that can be admitted as evidence. But for That can be admitted. Yes, that can be admitted. Dahil Kasi public nga, na siya. pinakita mo in public eh. How about the PM? Like, Yeah, PM. private message, assuming kinuha mo yung password. Yes. Okay, nakuha yung password, nakita yung mga Usapan nila, usapan nila, conversation. yung mga love something, Oo. that can be admitted. Eh kung pinakilaman yung Facebook mo, Ha? madalas mangyari. Magjojowa yan, mga dad, sama yan. Na-violate yung right to privacy mo. Ay, Okay? So pagka pinakilaman mo, kunyari pinakilaman ko yung Facebook ni Vien, Yes. pwede niya ako idemanda. Pero hindi ko ginagawa The yan. issue is not the idemanda ka. The issue here, whether or not yung mga message na niyan can be admitted as evidence against to your husband or to your wife for unfaithfulness. Yung mga message na yan. Ang Oo. issue dyan, depende kung paano nakuha yung evidence. depende. Kung nakuha yung mga evidence Sa in pamamagitan- violation of your right to privacy, Yes. that cannot be admitted. Ay, naku! okay. Kasi Kahit na nakalagay- mukhang guilty na, Kasi attorney. nakalagay- yes po. Sige, aminin ko na, guilty na ako. Pero ito talaga yun, nag-I love you yung kabit niya. Oh. Pero pag PM, private message yan eh. Ah. Of course, nakuha mo yun through nilakaw mo yung password. Ah. Okay. Nakalagay sa ating saligang batas. Privacy of communication and correspondence is inviolable.
So it means pinoprotektahan ng ating state yung privacy ng letters, correspondence, communication, and may exception lang, except if there's a lawful order of the court or when public order or safety requires it. Yun lang. Okay. So, Public safety. Public safety lang or when there's an order of the court. Kunyari mga spy. Oh, yes. Spy, yes, Pag oo. kinuha mo lang yon in violation of the right to privacy of your wife Dahil or to your na-feel mo lang. husband, that can't be admitted. Kasi nakalagay sa ating saligang batas, any evidence obtained in violation to the right to privacy of communication cannot be admitted as evidence because that is a fruit of a poisonous tree. It can be admitted as evidence in any proceeding. Hindi lang sa barangay or sa court, kahit saang proceeding, hindi ma-admit as evidence. Wala bang hindi bang password ba? Hindi ba conjugal yan? Hindi ba conjugal yung password na yan? Password is like a signature in electronic evidence. It's your signature, so kailangan. Paano kung mapatunayan, attorney, na talaga ayaw mong pumayag, ha? Ayaw pumayag ni Ferdy na conjugal ang password. Paano May tinatago. kung alam niya, alam ko yung password ng asawa ko, yung password ko, alam ng asawa ko. Madalas ang nag-open ng Facebook ko, Twitter ko yung asawa ko. Oh, yes. Kasi binigyan ko yung free hand na yun kasi madalas yung mga message hindi ko talaga nababasa. Oh, yeah. Sobrang busy, siya nakakabasa. Oh, yeah. Okay, paano kung alam nung misis mo yung password na yun, binigyan mo siya ng karapatan, ano yung pagbibigay ng karapatan? Kailangan ba nakasulatan yun, No, attorney? not Hindi mo na, okay. necessarily. Hindi na, okay. Ngayon, napatunayan sa korte na yung password ko ay sinishare ko sa misis ko. Tapos, nagamit niya yung, wag na lang ako. si Bien, ha? Sinishare niya sa asawa niya yung password niya. Nahuli siya ng asawa niya. Dahil sinishare nga niya eh. May nag-message doon, honey, babes, kumusta ka na dyan? I love you very much. Kumain ka na ba? Pwede bang gamitin yun, attorney? Pwede na. Ayan. Kasi kasi nga, may Conjugal rights na, na. pare! Pare, conjugal na! Bakit pwede? Kasi Bakit nakalagay pwede? sa ating saligang batas, privacy of communication. Okay? Wala nang privacy dyan kasi binigay mo na. Binigay So na. you waive your right to privacy. May waiver na. So that will serve as waiving the right na. Yes. Kasi nga your right, you have your own right guaranteed under our constitution, under our law, but yung right na yan can be waived. Anytime you can waive your right. Pwede nang gamitin yun. Pwede nang i-accept ng husgado. Yes po, ay kasi ng korte. pag binigay mo yung password sa wife mo, yung right to privacy mo, you waive your right to privacy in relation to your wife. So it means, pag na-waive na yung right to privacy mo, hindi na magagamit yung exclusionary rule of principle with respect to the evidence. Kasi lahat ng evidence na nakuha sa Facebook niya, magagamit as evidence. Kasi nga, wala ng right to privacy. Pero, pag yung mga evidence na yan, hindi yung wife mo ang nakakuha, kundi friend niya, friend mo, Pwede. pwede pa rin. Pwede pa rin. Pwede pa rin na Pwede attorney? pa rin na-invoke yung exclusionary rule. Paano kung sabihin natin nakuha nung kaibigan ni Vien yung mga ebidensya, pero merong katibayan na shinare niya yung password doon sa kaibigan niya. Pero yung kaibigan niya ang nag-scrutinize, Nag-scrutinize, talagang tiningnan ng kaliit-liit ang detalye na bawat message na yun. alam mo magaling ang mga dyan, mga babae dyan eh. Yung Magaling dalawa maghanap. o tatlong words lang, alam na nila na nagluloko yung mga lalaki. Well, sometimes imaginary, pero Most of the time. most of the time, magaling yan eh. A gift yan from God, di ba? Intuition. Yes. Pumapay ka ba doon, Fergie? Agree na agree. O paano pag binigyan niya ng karapatan yung kaibigan niya? Or, sabihin natin yung mismong abogado, yung mismong doktor. Nalaman ngayon nalaman nung kaibigan niya, nung kaibigan ni Vien, yung mga katibayan. Katibayan, yes. Ngayon, yung may-ari talaga ng password na nag-share talaga, who is the lalaki, hindi siya pumayag. Bakit mo sinare? Hindi kita binigyan ng karapatan i-share. That's already violates your right to privacy. Kasi nga, yung right to privacy mo, you only waive your right to privacy for the benefit of your wife, not for the yung wife na yan, walang karapatan na i-waive yung right mo. Kasi waiving of right is your personal right. Okay? Ikaw lang ang may karapatan to waive your right. Yung wife mo, walang karapatan na i-waive yung right mo in your behalf. Okay? So it means, when I waive my right to my wife, yung wife, walang karapatan na i-share yung password ko sa friend niya.
assuming yung friend niya, yung nakakita ang unfaithfulness ko, hindi mo admit as evidence. Ay, Yan. pwede ka palang gumanti. Pakulong mo yung kaibigan. Oo. No? Yes, Yes. right to privacy din yun. Pwede mo ipakulong pala yung kaibigan para makaganti ka. Yeah. Oh. Haba nung yung touch ko lang ng konti, attorney, yung citizen's arrest. Is that legal? Yes, legal po yan. Kasi po yung arrest, okay? Oo. Yung arrest, actually, hindi lang yung police ang pwede mag-arrest. Okay? Pwede yung citizen, pwede mag-arrest. Pero kailangan, first, may dalawang klaseng arrest, okay? Yung isang arrest, may warrant, arrest warrant, Search warrant. issued by the judge. Yung isang arrest, warrantless arrest. Yung Okay. warrantless arrest, pwede yan pag caught in the act. Pag Yun ang tinatawag na hot pursuit. Okay? Hot Pag pursuit. caught in the act ka, pwede kang hulihin. For example, nakita mo yung kapitbahay mo, okay, nagsashabu, pwede mo hulihin. And i-report mo agad sa police. Hulihin ko as Hulihin in, mo, as a citizen, you have the right to arrest. paano, tatalian ko yung kamay niya, Yes. pwede yun. Pwede You yan. can do, Pwede yan kasi every citizen has the right to do that. Okay, wala naman nakalagay sa batas na only the police officer or the military officer can do the arrest. Basta lang, kailangan na caught in the act. Kasi mostly, yung search warrant or warrant of arrest is a written document issued by the judge requiring or ordering the police officer. So yung arrest warrant, police officer lang ang pwede. Kasi nakalagay dyan sa arrest warrant na SPO1 or police office, police So pag Makati. police, hindi pwedeng warrantless arrest. Yung police pwede rin. Pwede rin. Pero yung citizen, hindi pwede i-implement yung search warrant, yung warrant of arrest. Hindi pwede kasi yung warrant of arrest is a document issued by the judge Correct. requiring the police officer to arrest Juan de la arrest. Cruz. So only the police officer has the right to enforce arrest. the search warrant or search the warrant of Warrant of arrest. arrest. Pero yung individual, pwedeng i-arrest mo siya using the warrantless arrest principle. Okay. Pag assuming may warrant of arrest na si Juan de la Cruz, as a private individual, i-report mo lang sa police. Pero pwede ko siyang arestuhin. Pwede mo arrestuhin. Paano kung pinagbintangan ko lang siya magnanakaw dahil lumabas doon sa bahay niya? Ang alam ko, ninakawan niya. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan caught in the act. Nakita mo talaga na hinawakan yung mga... Hawak-hawak Gamit. niya yung laptop. Yun, pwede na. ganon. Hawak-hawak niya yung TV. Caught in the Yung act ref. yan. Pwede na. Grabe. Ang laki-laki. Yun, pwede na. Kasi nga, ang search warrant or warrant of arrest issued only by the judge directing a police officer or peace officer to do the arrest. Please take note that yung warrantless arrest, search warrant is different from arrest warrant. Ang arrest warrant, walang expiration. Walang Walang expiration yan. And you can do the arrest any day or night. Anytime. Kahit Friday, pwede mo hulihin. Walang duration. Walang duration. Wala nakalagay doon sa arrest Kahit warrant. years. Walang duration except na i-revoke yung arrest warrant. Okay. Pero yung search warrant, 10 days lang. And as a general rule, yung search can only be done on the daytime. Daytime lang. Hindi pwedeng gabi. Ay, sa mga pelikula, ginagawa nilang gabi. gabi. Hindi pwede. Hindi pwede? Hindi pwede gabi. Kasi pag gabi, except pag nakalagay sa search warrant na pwedeng gabi. But as a general rule, kung wala nakalagay na gabi, pwedeng gabi. morning lang. Assuming nag-search sila ng gabi, pwedeng ma-violate yung chain of custody principle. Pag na-violate yung chain of custody principle, pwedeng ma-acquit yung accused. Nako. Kasi nga, paano natin i-prove na we complied the rules of court principle with respect to the implementation of the search warrant. So kailangan ilagay doon sa search warrant. Yes po. Kailangan Then, kompleto talaga. kompleto, more daytime lang. Pero sa isang normal arrest warrant, umaga lang. Arrest warrant anytime, Anytime. any time of the day or night. Yung search warrant, Daytime lang. Daytime lang. Hindi. May kasalanan pala dito sila Philip Salvador, yung mga napapanood ko dati. Sila Rudy Fernandez, sumalangit ang kanyang kaluluwa. Baka naman naglagay sila ng night doon sa search warrant nila. Dapat nilalagay nila yung para na-educate din tayo. Tama, Na- tama. na-educate din That's tayo. why some of the police officer kailangan nilang pag-aralan yung Bill of Rights kasi most of the time they violate the human rights of every individual. Oo. Sila yung isa sa mga una kasing gumagawa ng Yes act po. talaga. Oo.
Sige. Wala na po tayong oras. Maganda yung pag-uusapan natin next week. Medyo excited na ako. Gusto ko malaman to. Pag-uusapan po natin next week ay kasambahay law. Kasambahay law. Yan, ang ganda yan. Oo. Maganda yan. Okay, maraming salamat, Okay. attorney. Sa marami hong Pilipino ngayon ang feeling nila na violate sila sa magitan ng mga search na yan. Search. At gusto na nila kayong ma-hunting kung nasaan kayo. Para matulungan nyo sila, saan nila kayo pwedeng kontakin. Just visit my website www.marktolentinolow.com or just like my Facebook page www.facebook.com/marktolentinolow and just write your any message and I'll try my best to answer all your legal inquiries. Yan. Okay, Facebook at saka website, no? Yes pa. Okay, maraming salamat, Attorney Mark, Attorney Pogi. Yes. Okay, at ano natutunan natin ngayon? Ako, marami pa lang pwedeng ma-violate sa atin bilang private individual. So, dapat alam talaga natin kung ano yung bawat isa na yon. Lalo na yung kapulisan natin. Kasi sila yung una na gumagawa ng act ng pag-search. Yun. Sa Kailangan akin, isa ma-educate. lang, ganun pa rin, hindi uso tanga ngayong panahon na to. Right. Oh. Kasi ang dami nang pwede kuhanan eh. Kuhanan ng mga information, nandiyan ang website, manood sa RHTV. Maraming, sa Facebook, makakita ka na rin ng mga information. Sa mga panahon ngayon, pag tatanga-tanga ka, hindi ka na dapat na, diba? Hindi ka na Right. dapat Pilipino dahil ang dami pwedeng pagkuhanan eh. Ang dami pwedeng pagkuhanan ng mga impormasyon. Maraming salamat po. Isa na naman edisyon ng Completos Recados po. Nasa saan man kayo bahagi ng Pilipinas at buong mundo. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antinor Jr. At ako pa rin si Bien Dacler. Maraming salamat at magandang araw. Bye-bye! Bye!